Isa ka bang OFW na magbabakasyon sa Pilipinas at nagbabalak na mag-travel sa ibang bansa para naman ma-enjoy nyo kahit papaano yung pinagpaguran nyo sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Eto, isi-share ko sa inyo ang mga kailangan nyong dalhin at ang mga itatanong sa inyo sa immigration base sa personal kong experience. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay i-share ko sa inyo ang mga kailangan nyo dalhin at ipapakita nyo sa immigration at yung mga itatanong sa inyo ng immigration officer kung isa kayong vacationing OFW na nagbabalak mag-travel sa ibang bansa base sa personal kong experience. 2 months ago, December 2022, nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, dahil sa mga hindi pa nakakaalam, isa akong OFW dito sa Dubai. At nung nakabakasyon ako sa Pilipinas ay nag-travel ako papunta sa Taiwan dahil namasyal ako at may binisita rin ako doon. Hindi rin naman sa akin bago ang pagta-travel sa ibang bansa dahil kahit hindi pa ako OFW noon ay marami na rin akong napuntahan kagaya ng Cambodia, Vietnam at Thailand. At eto nga guys, yung last is yung Taiwan nung isa na akong OFW. So, wag na nating patagalin. Ito yung mga documents na tiningnan at hiningi sa akin as OFW traveler papunta sa Taiwan or vacationing OFW na magta-travel sa ibang bansa. Nung ako guys, mag-isa lang ako nag-travel at ito yung mga documents na hiningi sa akin. Una mong gagawin kapag nakaharap ka na sa immigration officer ay i-present mo ang passport mo, kalakip ang iyong departure card. Yung kulay green na binibigay ng mga staff sa airport na pipilapan mo. And after mo maibigay ang passport mo kasama ang departure card, ay doon na magsisimula magtanong ang immigration officer at alam na niya na isa kang OFW dahil nakasulat na sa departure card kung ano ang trabaho mo. Then, hahanapin na sa iyo ng immigration officer ang round trip ticket mo sa bansa kung saan ka magta-travel. At dahil nga isa kang OFW, hahanapin rin sa iyo ang round trip ticket mo sa bansa kung saan ka nagtatrabaho. To prove na isa kang OFW na nakabakasyon lang. At dapat kabisado mo ang mga flight date mo or yung flight details mo dahil itatanong din sa iyo yan. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil hindi naman masyado mahigpit ang immigration sa mga OFW traveler. Pangalawa ay hahanapin na sa inyo ang inyong confirmed hotel booking. At dapat kabisado nyo yung mga pupuntahan nyo kagaya ng city or in short, dapat kabisado mo ang itinerary mo or yung mga lugar na pupuntahan nyo. At para makapag-prepare ka dito ay dapat mag-research ka sa Google ng mga city na dadaanan mo or pupuntahan mo or yung lugar kung saan yung hotel mo. At ayun guys, after ko masagot yung mga tanong ng immigration officer kung saan ako city pupunta at kung ilang araw ako doon, ay nag-insist ako na ipakita ang aking OEC to prove na isa akong OFW. Pero ang sagot ng immigration officer ay no need na raw, sabay tatak na sa passport ko at okay na. Ganun lang kadali. Take note pala guys na kahit isa kang OFW traveler ay required ka na magbayad ng travel tax na 1,620 pesos. What? Noong una akala ko ay hindi na kailangan magbayad ng travel tax dahil nga isa akong OFW. Pero guys, ang sabi sa check-in counter at doon sa booth kung saan nagbabayad ng travel tax ay kailangan daw talaga magbayad ng travel tax na 1,620 pesos kapag magta-travel ka papunta sa ibang bansa kahit isa kang OFW or vacationing OFW. Unless na lang daw kung mayroon kang maipakita na proof na lalabas ka sa bansang Pilipinas at pupunta sa ibang bansa at dediretso na sa job site mo or sa bansa kung saan ka nagtatrabaho. May mga OFW na nagsabi sa akin na hindi daw sila hinanapan or hindi sila pinagbayad ng travel tax. Kaya ganun guys na hindi na kayo pinagbayad ng travel tax sa airport dahil kasama na ito sa ticket nung nagpabook kayo ng ticket nyo, lalo na kung sa travel agency kayo nagpabook. Ako kasi guys, hindi ako nagbayad ng travel tax upon booking ng ticket ko dahil ang akala ko ay exempted na ako sa travel tax dahil nga isa akong OFW. Ako lang din kasi ang nag-book ng ticket ko papunta sa Taiwan via Cebu Pacific website.
Soon guys, gagawan ko ng step-by-step guide kung paano mag-book ng ticket sa Cebu Pacific. Dahil guys, mas makakamura kayo kapag kayo mismo ang mag-book at kayo mismo ang mamimili ng date at ng price. Makikita nyo lahat doon mismo. Final thoughts ko, kung isa kang OFW ay wala kayong dapat ipag-alala dahil kapag isa kang OFW or vacationing OFW ay napakadali lang lumabas sa bansang Pilipinas. For example, gusto nyo pumunta sa Thailand, sa Taiwan, sa Japan, sa Singapore, or kahit saan mang bansa. At ito ang mga documents na kailangan nyong dalhin. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong round-trip ticket kung saang bansa kayo nagtatrabaho to prove na isa kayong OFW. Number 3, ang round-trip ticket nyo sa bansa kung saan kayo magta-travel. Number 4, ang confirmed hotel booking nyo kung saang bansa kayo pupunta. At number 5, ang pinakamahalaga ay pera. And I suggest din guys na lagi nyong dadalhin ang mga proof na isa kayong OFW para pasigurado kung sakali man hanapin ito sa immigration or tanggapin sa immigration kapag in-insist nyo na ipapakita nyo ang proof na isa kayong OFW kagaya na lang ng OEC or ng inyong kontrata. At I suggest din na dapat magdala kayo ng dollar. Dahil guys, ang dollar ay pwede nyo ipapalit kahit saang bansa man kayo pupunta. Though gumagana naman ang BPI online banking or ang BPI ATM nyo kapag tinatap nyo ito as online transaction kapag magbabayad kayo sa restaurant or sa hotel. Pero mas maigi na mayroon kayong dalang dollar. Yung sa akin guys, 25,000 pesos lang ang nagastos ko sa 4 na araw na stay ko sa Taiwan. Kasama na yung round trip ticket ko papunta sa Taiwan at pabalik sa Pilipinas. Paglapag nyo sa bansa kung saan kayo magta-travel or kung saan kayo pupunta, ay magpapalit na kayo ng currency doon gamit yung dollar na dala nyo. Kaya lagi ko sinasuggest na dapat dollar ang dala nyo, hindi peso. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo kahit papaano. Kaya sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!刷刷离欧了月，苦赶车加到。